November 13, 2022. Sa isang maliit at tahimik na college town sa Moscow, Idaho, may nangyari na yumanig hindi lamang sa buong komunidad, kundi sa buong Amerika. 4 na estudyante ng University of Idaho ang brutal na pinaslang sa loob mismo ng kanilang bahay. Walang baril, walang alarm, isang kutsilyo lamang. Ang mga biktima, si Kaylee Goncalves, 21 years old, si Madison, 21 years old, si Shanna, 20 years old, at si Ethan, 20 years old. Sa loob lamang ng ilang minuto, 4 na buhay ang natapos, at sa loob ng mahigit isang buwan, walang sospek na pinangalanan ang mga otoridad. Hanggang sa lumitaw ang isang pangalan na halos hindi makapaniwala ang buong komunidad. Isang criminology PhD student, isang lalaking nag-aaral kung paano gumagana ang isip ng mga kriminal. Ang kanyang pangalan, Brian Kohberger. Ang bahay sa 1122 King Road ay kilalang party house na malapit sa campus. 3 sa mga biktima ang nakatira sa bahay na ito. Si Kaylee Goncalves ay isang energetic, outgoing at malapit sa kanyang pamilya. Si Madison Mogen naman ay best friend ni Kaylee mula pa noong high school. Habang si Shanna Kernodle ay isang sophomore student na kilala sa pagiging friendly at lively. At noong gabing iyon, kasama rin nila si Ethan Chapin, ang boyfriend ni Shanna at miyembro ng Sigma Chi fraternity. Ayon sa mga kaibigan nila, ordinaryo lang daw ang Sabado na iyon. May party, may late night food, at walang kahit sinong makakapagsabi na iyon na pala ang huling gabi ng buhay ng 4 na magkakaibigan. Noong November 13, 2022, bandang 1:45 ng madaling araw ay umuwi sina Shanna at Ethan sa bahay. Bandang 1:56 ng umaga, isang driver ang naghatid kina Kaylee at Madison pauwi. Sa loob ng bahay ay may 2 roommates pa na hindi nasaktan. Bandang 4:00 ng madaling araw, may dumating pang DoorDash order para kay Shanna. Pero makalipas lang ng ilang minuto, nagsimula ang isang pinakanakakatakot na krimen sa modernong college history. Sa pagitan ng 4 a.m. at 4:25 a.m., isang lalaki ang pumasok sa bahay. Bitbit niya ang isang military style na kutsilyo. Ang una niyang pinuntahan ay ang 3rd floor. Doon natagpuan sina Kaylee at Madison. Pareho silang pinagsasaksak ng maraming beses. Pagkatapos nito ay bumaba ang suspect sa 2nd floor. Doon naman niya pinaslang sina Shanna at Ethan. Ayon sa autopsy report, ang mga biktima ay nagtamo ng multiple stab wounds, and some of them even showed signs of defensive wounds. Ibig sabihin, nanlaban ang mga biktima. 2 roommate pa ang nasa bahay noon, pero hindi sila nasaktan. Isa sa kanila si Dylan Mortensen. Nagising siya ng bandang 4 a.m. dahil sa ingay. Ang sabi niya ay may naririnig daw siyang umiiyak at pagbukas niya ng pinto ng kwarto ay nakita niya isang lalaki na naka-black mask na naglalakad palabas ng bahay. Wala siyang kaalam-alam na 4 sa mga kasama niya sa bahay ay wala ng buhay. Bandang 11:58 ng umaga, tumawag sila ng 911 para sa isang
unresponsive person. Pagdating ng mga pulis, natagpuan nila ang isa sa pinakabrutal na crime scenes sa kasaysayan ng Idaho. Sa simula ay walang lead na nakuha ang mga pulis. Walang murder weapon, walang forced entry, walang malinaw na suspect. Pero may isang maliit na ebidensya na magbabago ng lahat. Sa kama kung saan natagpuan ang mga katawan ni Kaylee at Madison, may isang knife sheath. At doon natagpuan ang DNA ng killer. Ang DNA na iyon ay kalaunang nagmatch sa isang lalaki na nakatira ilang minuto lamang ang layo sa bahay ng mga biktima. Kinilala siyang si Brian Kohberger. Ipinanganak noong November 21, 1994 sa Pennsylvania. Nag-aral siya ng psychology. Pagkatapos ay nag-aral ng criminal justice. Eventually ay kumuha pa siya ng master's degree in criminology. Noong 2022, lumipat siya sa Washington para mag-PhD sa Washington State University. Ironically, ang pinag-aaralan niya ay criminal behavior. Ang campus ng WSU o Washington State University ay 8 miles lamang ang layo mula sa Moscow, Idaho. At doon nagsimulang maghinala ang mga investigador. Habang lumalalim ang investigasyon, lumabas ang maraming ebidensya laban kay Brian. Ang DNA sa knife sheath ay nagmatch sa kanya. Ang kumpirmasyon ay nanggaling pa sa DNA ng kanyang ama mula sa trash o basura na kinuha sa bahay nila sa Pennsylvania. Ipinakita din ng cellphone records na ang mobile phone ni Brian ay nagping sa cell towers malapit sa bahay ng mga biktima maraming beses bago ang pagpaslang, na para bang minamanmanan niya ang bahay. Marami ding CCTV ang nakakita ng white Hyundai Elantra na paulit-ulit na umiikot sa area ng King Road. Ganito rin ang kotse ni Brian. Matapos ang krimen, sinabi ng mga investigador na nilinis daw ni Brian ang kanyang kotse ng husto bago ito ma-seize ng mga pulis. Pero huli na ang lahat. Noong December 30, 2022, inaresto si Brian sa Pennsylvania. Inakusahan siya ng 4 counts of first-degree murder at 1 count of felony burglary. Ang unang plano ng mga prosecutors ay humingi ng death penalty. Pero habang papalapit ang trial ay nagkaroon ng malaking pagbabago. Noong July 2, 2025, umamin si Brian sa lahat ng charges. Ang dahilan ay para maiwasan ang death penalty. 3 linggo pagkatapos nito, sinintensyahan siya ng hukom ng 4 consecutive life sentences without parole at dadagdagan pa ng 10 years para sa burglary. Ibig sabihin, hindi na siya kailanman makakalabas ng kulungan at hanggang ngayon, hindi pa rin niya ipinapaliwanag kung bakit niya ginawa ang krimen. Sa kasalukuyan ay marami pa ring tanong ang hindi pa rin nasasagot. Bakit ito ginawa ni Brian? Pinagplanuhan ba niya ang lahat? May target ba siyang partikular na biktima o random lang ang mga ginawa niya? Ang pinaka nakakatakot pa sa kasong ito ay isang criminology student ang gumawa ng isa sa pinakabrutal na krimen sa modernong panahon. Isang taong nag-aaral kung paano gumagana ang isip ng mga kriminal ang naging kriminal mismo. Ang kaso ng Idaho murders ay nananatiling isa sa pinaka nakakatakot
at pinakamisteryosong krimen sa Amerika. Hindi dahil sa kulang ang ebidensya, kundi dahil hanggang ngayon, wala pa ring malinaw na sagot sa pinaka-importanteng tanong. Bakit? Kung gusto mo ng mas marami pang true crime stories, i-like, i-share, at mag-subscribe sa channel na ito. Hanggang sa susunod na kwento.